Ay, ito, ano itong mic na ito? Okay na. Okay na yan? Okay, magandang umaga po sa atin lahat. Morning! Muli po, anyahan ko lahat ng tumayo. Sa aklat ng Lucas Kapitulo 5, sa talatang 1 hanggang 3, New Living Translation. One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen the word of God. He noticed two empty boats at the water edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan. Ngayon sa umagang ito, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang katagumpayan ng gawain ito at maging ang salitang aming pag-aaralan. Samahan niyo po at pagpalain at nangaway ito'y magsilbing kalakasan at tatagan ang aming pananampalataya at magbigay din po ng kagalingan sa mga meron pong problema sa kanilang kalusugan. Gayon din, Panginoon, inaangkin ko na pagpalain niyo po ang bawat isa habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Kasama na po ng mga nanonood sa live stream. Patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo anuman po ang kanilang prayer request upang sa gayon, ikaw na aming Panginoon na hindi nakakalimot at di nagbabago ang siyang kakatagpo sa lahat ng ito. Kaya't inaangkin na namin ang katagumpayan sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sige po, kayong makaupo na. Siguro magtataka kayo bakit mayroon akong video. So sa video yan ay i-upload ko po sa YouTube. Last Friday, dalawa yung aking camera. Isang live at saka yan. So, in-upload ko na po sa YouTube. Wala po kasi nagpapadala sa akin ng star. Sa mga nanonood, walang nagpapalipad ng star. But anyway, hindi naman tayo sa star lang nakatingin, pero kung nanaisin nyo, bakit hindi? Di ba? Para man kahit papano ay tulong natin sa pambayad ng ating wifi. So, ngayong umaga ay allow me to share with you one of the most important thing na dapat nating maintindihan. Ang ating pag-aralan ay obey God and watch Him work. Yan. Sumunod ka sa Diyos at tandaan mo, bantayan mo na lang ang kanyang pagkilos. Okay. So according to one of the famous Baptist preacher in America, sabi niya, I've been serving for only 11 months when the Lord began speaking to me about coming to Atlanta. That request seemed extremely illogical to me at the time. Medyo nagtaka siya dahil kumbaga
para ka maging epektibo at para malaman mo kung ikaw ay mahusay na, ibig sabihin natututo ka habang ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Saan ka man doon, pag tumagal ka, ay doon mo malalaman na talagang tinawag ka ng Diyos. So sabi nga niya, that request seemed extremely illogical to me at that time. I've been taught that to be an effective pastor, yan, you must go somewhere and stay a good long time. So kailangan, kumbaga, tumagal ka. So dito nung ako ay nagsimula dito sa Taguig, yan din yung mga narinig ko sa mga pastor na kasama ko. Yung mga nauna sa akin, yung mga matatagal na. Malalaman natin kung magtatagal ka, sabi sa akin. At tandaan mo, diyan sa Taguig, dahil ikaw ay bago, marami kang dadaanan. Pero kailangan mo maging matatag. Ako naman ay nagpasalamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. At hanggang ngayon, kung yung preacher na yon ay 11 months na nung siya'y kausapin ng Diyos para lumipat ng ibang lugar, ako, 12 years na dito sa Taguig, hindi pa naman ako kinakausap ng Lord para lumipat ng ibang lugar. Wala pa namang sinasabi si Lord. But sabi nga, para ka maging epektibong pastor, sabi niya, you must go somewhere and stay a good long while. Yet, I knew God was telling me to leave. Alam niya na may sinasabi si Lord sa kanya na kailangan niyang umalis doon sa kanyang pinagpapastoran at lumipat ng ibang lugar. Pero sabi nga niya, for about 4 months, I gave God lots of reasons why I couldn't do it. Yan. So ilan sa atin na may sinasabi si Lord, puntahan mo si ganito, pero sabi natin Lord, hindi ko kaya yun. Hindi ko magagawang gawin yan. Yan. So ganun din, marami ang mga tinatawag ng Diyos at marami ang dahilan bago sumunod. So sabi niya, hindi naman katagatagal, kahit nga itong ating pinag-usapan, mamaya ko sasabihin kung sino ang nagbigay ng ganitong halimbawa. So sabi niya, it wasn't reasonable. It wasn't the way I was trained. It wasn't what I wanted to do. But my fellow pastor might think poorly of me. And then, sabi niya, but he wasn't persuaded at all. He just kept pressing my heart to do what he said to do. Eventually, I ran out of excuses and accepted his call to move at Atlanta. Bigla na lang, nagbago yung aking desisyon, wala na yung mga dahilan. Na minsan tayo, bago tayo sumunod, ang dami natin dahilan, yun lang tatayo dito, minsan sasabihin natin, bakit ako? Yan. May lumalabas na bat. So kaya, ganun din, nakita natin dito, na itong pinag-usapan natin ay ganun din yung kanyang mga dahilan. Ang dami niyang dahilan bago kasi ay humakbang. So sabi niya, now I often think about what I would have missed if I hadn't taken the step of blind obedience. So hindi niya alam kung ano mangyayari kung hindi siya sumunod. Kaya sa ating pag-aralan ngayon, in our lesson,
this morning we will find out how God works in our ministry and to our lives as well. And ask Him, what if I obey? Tanungin natin si Lord, paano kung ako sumunod? At sabayan mo ng tanong, what next? Maring yun ang itatanong natin. Paano kung sumunod ako? Anong susunod? Anong mangyayari? So tingnan natin ang ilang bagay na ating pag-aaralan. Sapagkat itong araling ito na ating pag-aaralan ngayon ay hango ito sa preaching ni John, sino ba ito? Isang great preacher ng Baptist at meron siyang programa sa television. Si John, basta John? Kalimutan ko yung pangalan. So number one, God's request are often a stepping stone to the most fantastic blessing and incredible experiences of our lives. Pansinin po ninyo ng maigi yung number one. Sabi nga, God's request are often a stepping stone to the most fantastic blessing and incredible experiences of our lives. Minsan kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari kapag sumunod tayo. Mayroong mga special na bagay na nangyayari kapag hindi ka nagdahilan, hindi ka nag-reason kung ano-anong reason, susunod ka din lang naman pala. Di ba? So, tingnan natin sabi nga, we sometimes don't take the first step, however, thinking that what he's asking isn't really all that important. Yung palagay natin, hindi naman natin sinasabi ni Lord, mahalaga sa akin. Kaya saka na lang. Minsan sabi nga ng iba bata pa naman ako huwag muna ngayon. But to God, that first step is often a big leap toward life-changing blessing and growth for us. Gusto ng Lord na lumago tayo, gusto ng Diyos na tayo ay baguhin, transform totally, at gusto ng Lord na tayo ay pagpalain. Kaya nga lang, ang nagiging dahilan o nagiging hadlang kung bakit hindi tayo napagpapala is dahil sa dami nating dahilan. Ang dami nating reason. Ayaw nating humakbang doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Bakit hindi tayo humakbang muna? Sabi nga, ng katwiran ng mga sundalo, obey first before you complain. Tama, Brother Danny? Obey first before you complain. So, one of the most interesting example of this can be seen in the life of Peter. A fisherman by trade, Peter was doing a routine task related to his work, clearing the nets after a night of fishing. Siyempre, matapos kang mamalakayan nung gabi, kung nakahuli ka man o hindi, laging nililinis yung lambat, inaayos para ihanda ulit sa kinagabihan na sa kanilang pagmamamalakaya ulit. So, ganyan ang kanilang routine. Pag umaga, lilinisin, aayusin, at pagkatapos kung mayroong mga butas, kailangan ihayuma para ihanda ulit sa kanilang pamamalakaya. So yan ang routine na ginagawa madalas ng mga mangingisda. Jesus was standing nearby teaching, but as the crowd grew and people pressed around him at the edge of the lake, so Jesus got into Simon Peter's boat and asked the fisherman to take him out on the water. So kaya nung makita niya na yung mga tao ay hindi na mapigil sa dami, at
kumbaga, naitutulak na siya sa tabi ng lawa. So, ang ginawa niya, nakakita siya ng bangka, ay sumakay siya doon sa isa, kapag aari pala ni Pedro. At pagkatapos, inutusan niya si Pedro na ilayo siya ng konti doon sa pangpang. So, ano nangyari? It was a simple request, and Peter obeyed, stopping what he was doing and taking Jesus a little way out from shore. So, kaya sumunod siya. Pinuntan niya ang Panginoon na nakaupo na doon sa bangka, at pagkatapos sinamahan niya, maaaring itinulak lang niya para makalayo ng konti. Sapagkat alam naman natin, kapag ikaw ay nasa dagat or nasa lawa, pag ikaw ay nandoon sa bandang malayo-layo sa pangpang, pag nagsalita ka roon, tumatapon malakas ang pandinig o lakas ng boses dito sa pangpang. Kaya marami ang nakakarinig ng maliwanag sa mga sinasabi ng Panginoon na nandoon nakikinig sa pangpang ng tubig. So, matapos ito, sabi nga, but the result of Peter's obedience, it was interested most. Bakit? Bakit para pag ang nakaka-interest yung mga ginawa ni Pedro? Alam naman natin sa ibang kwento sa buhay ni Pedro, ay talagang makulit si Pedro. Di ba? Pero dito makikita natin kung paano sumunod si Pedro at ano ang nangyari. Ano ang mga interesting na bagay ang ginawa ng Diyos matapos na si Pedro ay sumunod. Okay. After Jesus finished preaching, he asked Peter to put out his nets. Peter had just been out there the night before and had come home empty-handed. Wala siyang nahuli. So sabi nga, magdamag silang na Malakaya, pero wala silang nahuli. But he did what Jesus said anyway. Yan. In Luke chapter 5 verse 4 to 7, ito yung senaryo. Sabi diyan, when he had finished speaking, he said to Simon, "Now, go out where it is deeper and let down your nets to catch some." Now, ang sabi diyan, to catch some. Ibig sabihin, hindi sinabi ni Lord na para mapuno yung bangka mo ng huli. But to catch some. So makahuli ka ng konti, o kumbaga magkaroon ka ng pang-ulam, o makapagbinta ka man lamang. Di ba? So, iyan yung sabi ng ating Panginoon. Go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Ito ang sagot ni Simon Peter. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. Wala kaming nahuli kahit ano. Pansinin nyo, wala kaming nahuli kahit ano. But if you say so, I'll let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Yan. Nakita nyo? Yung naging resulta sa pagsunod ni Pedro, na bagamat magdamag silang nahuli, gabi, wala silang nahuli. Eh di lalo na ngayong umaga. Yun ang pananaw ng ilang mga mangingisda na minsan, kagabi, hindi kami nagpalaot kami, wala kami nahuli. So bakit ka maghuhulog ng lambat mo ngayong umaga? Eh wala kami nahuli kagabi. Pero sabi ni Lord, ilayo mo ng konti doon sa medyo malalim at ihagis mo ang iyong lambat para makahuli ka ng ilan. Yan ang sabi ng Panginoon. Makahuli ka ng ilan. Hindi niya sinabing makarami ka o makajakpat ka. Okay? Sa verse 7, sabi niya, a shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Nakita niyo kung gaano karami yung huli nila at humantong sa malapit ng lumubog yung kanilang bangka sa dami ng kanilang nahuli. At pati yung kanilang kasamahan na tinawag nila, ganun din
sa dami ng huli. Okay? So makikita natin dito, amazingly, may ginawa si Lord na hindi alam ni Pedro. Pero ang sabi lang ni Lord sa kanila, ihulog nyo doon sa, ilayo mo ng konti doon sa medyo malalim at ihulog mo uli yung iyong lambat. Pero sabi nga ni Pedro, ganyan ang katuwiran ng tao. Eh, Panginoon, wala kaming nahuli kagabi. Magdamag nga kaming namalakaya. Wala kaming naiuwi. Pero dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ulit ang lambat. At noon nakita natin yung resulta. Hindi lamang sila, kundi yung iba pang bangka na marahil baka hindi lang 2 bangka. At baka maging yung mga nanonood, makikita natin na pinagpala din ng Diyos. At hindi lang sila ang nakinabang doon sa isda. Sa dami ng kanilang huli, sa palagay ko ito'y aking palagay lang, lahat ng mga nandoong tao na nakinig ng salita ng Diyos ay binigyan ng tigi-tigis ang isda. O baka hindi lang. Dahil sa dami. Isipin nyo, 2 bangka. Halos lumubog dahil sa dami ng kanilang huli. So sabi nga, he was so amazed that when he got to shore, he left everything and followed Jesus. Dahil nga sa nabigla siya, nagtaka siya, kumbaga nagulat siya sa nangyari, sa resulta ng sinabi ng Diyos sa kanila o ng ating Panginoon, ang ginawa niya, pag dating nila sa tabi, iniwanan yung lahat at pagkatapos sumunod na sa ating Panginoon. Kumbaga, mas masarap siguro kapag sumama na lang ako kay Lord. Sabi nga sa chapter 5, verse 10 to 11, his partner James and John, the son of Zebedee, were also amazed. And Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." Mula ngayon, hindi ka na manghingisda. Manghuhuli ka na ng tao. Hindi ka na magiging manghingisda dahil puro malansa na lang yung iyong hinuhuli. Ngayon, hindi na malansa ang huhulihin mo. Sabi sa verse 11, and as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Dahil nga sa magandang naging resulta sa pagsunod sa Panginoon, ay wala na. Ayoko nang mangisda. Ito na ang huli. Susunod na lang ako sa Panginoon. Dahil maganda ang resulta ng pangyayari nung ako'y sumunod sa Kanya. O di ba? Na-encourage si Pedro. Nagdesisyon siya. Nagtama yung kanyang desisyon. Okay. So Peter's story has a lot to teach us about obedience, especially the importance of taking the first step. Now, what about us? Kung sakali ba nag-usap ang Diyos at ikaw ay sinabihan na pumunta ka sa lugar na ito at magtayo ka ng church sa lugar na iyon. Simulan mo sa pagbabahagi ng salita o ng Bible study sa bahay-bahay. Ano sa palagay nyo? Are you willing to go? To make a step? Or you are going to tell the Lord, why should I? What if I don't go? What happened when I obey you? Maraming katanungan ang pwede nating ibalik sa Diyos kapag tayo ay inutusan ng Panginoon na gawin ang isang bagay na alam natin na para sa atin parang ang hirap. Unang-una, sabi nga, pwede nating idahilan, Lord, hindi naman ako nag-aaral . Nakita niyo, sabi doon sa ating introduction, hindi naman ako
Na-train dahil dyan sa gawain yan o sa bagay yan. Ako, na-train ako para pumunta sa isang church at doon ako magtagal. Mag-stay ako ng matagal na panahon. Pero ngayon, bakit ako pinaalis pagkatapos? Hindi naman ako tinuruan para gawin yan. So, bakit ako susunod? So, ganyan din minsan ang mga katwiran ng ilan. So, hindi lang mga lingkod na Diyos ang nakakaranas ng ganyan. Ako na rin ang naniniwala, mas lalo na yung mga first-timer o yung mga baguhan. Marami tayong dahilan. In Matthew chapter 25, 28 to 30. No. Number 2 pala. Yan. Number 2 muna. Tandaan natin, obeying God is small or seemingly irrelevant matters. Is an essential movement toward His greatest blessing. Okay? Ang pagsunod sa Diyos, maliit man o malaking bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin ay isang bahagi na kung saan ito yung simula ng plano ng Diyos kung ikaw ay nais ng pagpalain. Nasa sayo kung susunod ka at kung gusto mong ikaw ay pagpalain ng ating Panginoon. Dito sa kwentong ito, sa Matthew chapter 25, verse 28 to 30, kinuha ko lang yung content. 3 verse lang. Dahil alam naman natin siguro ang kwento ng tawag ito. The parables of the three servants. Okay? Ano yung three servants? Sila yung binigyan ng 10, binigyan ng 5, at binigyan ng 1. Okay? In Matthew 25, verse 28 to 30, New Living Translation, then he ordered, take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. Alin yung pinakuha ng kanyang master? Ang pinakuha sa kanya, yung isa na itinago sa lupa instead na gamitin. Kumbaga, ikaw, pinagpala ng Diyos, binigyan ka ng gift para magamit mo, pero wala ka namang aksyon. Wala kang ginawa. So, imbis na pagpalain ng Diyos, yung ipinagkatiwala sa iyo, hindi ito lalago sa dahilan, itinago mo lang. So, gusto mo pagpalain, kung ano man yung gift na mayroon ka, humakbang tayo. Kumbaga, hindi ka pagpapalain kung manatili ka lang sa isang lugar na yun ang comfort zone mo. Di ba? Kasi, nasanay na ako rito, Lord, bakit pa ako lalayo? Sabi sa verse 29, to those who use well, what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now, sabi ng master, throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So, napahamak. Imbis na mapagpala yung tao, ay napahamak dahil sa hindi pagsunod o hindi paggawa ng mabuti o hindi siya umaksyon doon sa pinagkatiwala ng master sa kanya. Tandaan nyo, ang ibinigay ng master doon sa bago umalis siya ay 10, 5, at 1. Yung binigyan ng 10 ay ipinangalakal at nakakuha uli siya ng another 10. Kaya pagbalik ng master, ibinigay niya yung 20. Dahil tumubo ng 10, yung ipinagkatiwala sa kanya. And the same as the other one na binigyan ng 5. Ang ibinalik niya ay 10. Pero itong isa, na isa nga lang ang ibinigay sa kanya, wala siyang ginawang aksyon kundi ang itinago sa lupa.
Ang katwiran ng master, sana ibinangko mo para balik ko, sana may tubo. Sabi niya, Lord, Master, paano ko naman ganun ang gagawin ko? Alam kong nagpapaani ka ng hindi sa'yo. Yan. Kaya tinago ko na lang, kaysa naman mawala pa. Parang gano'n, di ba? So, yan ang problema. Kung ano yung gift na ibinigay ng Diyos at ipinagkatiwala sa atin, hindi natin magamit. Bakit hindi natin gamitin yung gift na mayroon tayo? At sigurado naman na si Lord ay hindi magpapabaya. Hello? Hindi kanya pagkukulangin. Hindi kanya i-abandona saan ka man pumunta. Because He had a promise. At in the same promises na ibinigay ng Diyos sa lahat sa atin, that I will never leave you nor forsake you. And even in Matthew chapter 28, verse 20, sa huling saklong, I will be with you till the end of the ages. Isipin nyo, yung pangako ng Diyos ay hindi lamang pansamantala o para sa kinabukasan, kundi hanggang sa dulo ng walang hanggan. Which means, hanggang sa kabilang buhay, sasamahan ka ng Diyos. Kasi pag hinanap mo yung dulo ng daigdig, wala kang makikita ang dulo. Ang end of the ages is the other side of life. Sa kabilang buhay. Kasama natin ang Diyos. Often those blessings come as a result of our willingness to do something that appears very insignificant and unimportant. Dumarating yan, mga pagpapalang yan, sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Kasi nga, akala natin, wala lang. Hindi naman importante. Pero, kung ang tao o ang isang individual ay mahalaga sa Diyos, at minsan ikaw ay inutusan na puntahan mo, hindi mo siya pinuntahan, sa palagay niyo matutuwa ang Diyos sa atin. Si Nanay Dolor ay 82 years old na. Hindi na siya makakita. Pero malakas pa ang kanyang pandinig. Nung marinig ko na naghahanap ng dalaw, pinuntahan ko po noong isang araw. At marami siyang sinasabi. Pero isa lang na request niya, Lord, huwag mo na akong pahirapan. Kunin mo na ako. Siguro, sabi ko, ako hindi nagtagal dahil ako maiiyak eh. Gusto kong umiyak doon sa harapan niya eh. Kaya hindi ako nagtagal sa kanya na nag-uusap kami. Pinag-pray ko na lang siya. Sabi ko, Lord, your will be done. Hindi ang akin, hindi yung kanya. Kung anong kalooban mo, pagkaloob mo. Kung gusto mo na siyang pauwiin, so be it. So, mahalaga po ang bawat isa sa atin. Kaya pag ikaw ay nautusan ng Diyos, napasya lang, puntahan yung kung sino yung mahalaga sa Kanya, puntahan natin. Encourage natin. When God says something, respond by saying to yourself, I pray about it, or you need to get some counsel and ask what you have to do. So, pag may sinabi si Lord, okay, walang problema. Sabihin mo na lang, Lord, nanalangin muna ako.
O kaya, humingi ka ng tulong sa ibang pastor o sa ibang manggagawa. Ano kaya dapat kong gawin? Kasi sabi sa akin ni Lord, ganito eh. So when God says specifically, pag sinabi ni Lord talagang specific, here's what you need to do. Anong dapat mong gawin? The only right answer is yes. Lord, I will do it. Yes, Lord. Kasi kahit naman anong gawin mo, hindi mo pwedeng takasan ang utos ng Diyos eh. Naalala niyo po ba si Jonah? Anong kwento ni Jonah? Gusto niyo bang kainin ng tambuhan ng balyena? Balyena? Para lang pumunta kayo sa pinapupunta ng Diyos sa inyo. O gusto niyo sawa? Siguro mas mahirap kung sawa ang kumain sa inyo, ano? Tapos pagluwasan, pag iniluwa ka ng sawa, nandoon ka sa harapan ng taong pinapupuntahan sa'yo. Nahihirapan sa akin ang sawa. Okay, malaki. Pero wala natin, kahit baka, kayang kainin ng sawa. Yun nga. Okay. So, I'm not saying you should never pray about God's request. Seeking godly counsel or biblical confirmation is a helpful and important step when we're not sure we heard Him correctly. Kung hindi ka sigurado sa narinig mo, sa sinabi ni Lord, humingi ka muna ng counsel sa mga nakakaalam, lalo na sa mga pastor. At tingnan mo, magbasa ka ng Biblia, basahin mo sa salita ng Diyos. Bago ako napunta rito, sa Taguig, isa sa hiningi ko kay Lord, sabi ko, Lord, ako ba talaga dinadala mo sa lugar ng Taguig? Anong papel ko roon? Anong gagawin ko roon? Kung talagang mo tinatawag mo, wala namang problema, susunod ako eh. Pero, saan mong paraan? At isa sa sagot sa akin ng Panginoon ay yung 2 Timothy chapter 4, verse 5. Wala akong magawa, kundi iwanan ang lahat ng aking ginagawa kung ano yung trabaho ko. At sumunod ako sa Kanya. Eh dati noon, nag-tricycle ako. May hawak akong mga Bible study. Kasi pag may hawak akong Bible study, pag oras ng gawain, kailangan kong puntahan yung Bible study. Pero maliban doon, pinapitawan sa akin ni Lord yung lahat ng gagawin yung ginagawa ko at kailangan kong sumunod sa Kanya. Para saan? Actually, I'm not a pastor. Nasabi ko na minsan sa inyo, I am an evangelist. Dahil yun ang gift na binigay sa akin ni Lord. Kaya lang ayokong magsisigaw katulad ng ginagawa ni Pastor Frank. Masakit po sa lalamunan kapag ikaw ay high pitch palagi, katulad ni Pastor Jun. Mahirap po pag high pitch ka. So kailangan sa pagsasalita ay marunong ka mayroon kang low, mayroon kang high. Di ba? So ibinabagay doon sa punto na dapat mong sabihin. Kung kailangan dinan, itin mo. Di ba? Kaya kung ikaw ay sinabihan ni Lord at hindi talaga malinaw sa iyo, yung iyong pagkadinig yung salitang sinabi niya, humingi ka ng counsel. Naalala niyo po si King Nebuchadnezzar? Tama ba? Yung siyang nanaginip sa Book of Daniel. Di ba, humingi siya ng payo?
para ipaliwanag yung kanyang panaginip. Sino ang nakapagpaliwanag? Hindi naman yung mga magician. Eh. Kailangan mga godly person. At ang nakapagpaliwanag sa kanya ay si Daniel. Then, si Daniel ay lingkod ng Diyos. Yan. Kaya kung tayo ay inutusan ng Panginoon, humanap tayo ng mga taong mapagkakatiwalaan na alam mo ang sasabihin sa iyo, hindi kay papahamak. Ibabatay sa kung ano ang salita ng Diyos. So, but oftentimes, we already know exactly what He's saying. Yan. Kaya nagbibigay agad tayo ng conclusion, ay hindi ito para sa akin. When it's very clear to us, the right response is what? Yes. Ano ang tamang sagot? Yes, yes. Yan. When it's very clear to us, the right response is yes, yes, yes to whatever He requires. Yes, Lord. Wala kang magagawa. Kasi huwag na natin antayin na maulit yung karanasan ni Jonah. Sumunod ka na lang. Sabi ni Lord kayo sa kanya, punta ka ng Nineveh. Anong ginawa niya? Sumakay siya ng barko o bangka. Imbis na papunta ng Nineveh, papunta ng Tarsis. Di ba, kumbaga, magkasalungat eh. Imbis na palapit, ipalayo. Pero nung kinain siya ng balyena, saan siya iniluwa? O di ba sa... doon din sa pangpang ng Nineveh. Ang dami niya pang reklamo. Di ba? Binigyan siya ng puno para hindi siya mainitan. May nasabi pa rin. Minsan ganyan ang tao. Walang kasiyahan. Hello? Tama ba? Walang kasiyahan minsan ng tao eh. Yung para bagang, bakit ganito lang? Yan. Ha? Pinagpala na nga eh. Naghahanap pa na. Bakit ganito lang? Saan makakarating to? Gising pala, asawa ko. So Simon answered in verse 5, Simon answered, must that we work hard all night and haven't caught anything. But because you say so, yan, I will let down the net. Oh, Nana. Natauhan si Pedro. I need some sound. Naghanap buhay kami, huwag naman, wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, okay, susunod ako. Bakit? Kasi maliwanag yung kanyang pagkakasabi sa kanya, yung kanyang narinig sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Ngayon, ilayo mo ng konti doon sa malalim at ihulog mo ang iyong lambat para makahuli ka ng ilan. So God's blessing for obedience will often be unexpected. Like Peter's amazing surplus of fish in his transformed life, think of the other fisherman who shared in the catch. Sipin nyo na lang, hindi naman sila yung inutusan ni Lord eh. Pero bakit pati sila nakinabang? Kung paanong halos lumubog yung bangka nila Pedro dahil sa dami ng huli, pati yung isang bangka na kanilang tinawag, ganun din ang nangyari. Di ba, kumbaga, super jackpot. Tuwa-tuwa yung mga dyan eh, yung mga napapanood ko mga vlogger pagka na mga mangingisda, pag nakahuli ng marami. Tuwa-tuwa sila eh. How much more itong sila Pedro? Diba? Grabe yung kanilang naranasan. Halos lumubog yung kanilang bangka. Tandaan natin, hindi malayo ha. Nandun lang sa malapit sa pampang. Lumayo lang ng konti, lumalim lang ng konti. Ganoon karami, ganoon ang Diyos kung magpala. Ang pagsunod
ay isang hakbang ng pagbabago at pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Whether you like it or not, you have to obey God. Ano man ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, wala kang ipagagawa ng Diyos sa iyo, hindi kapapahamak mo. Kundi para sa pagbabago, para sa paglago, at para sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. At hindi lang sa buhay mo, kasama ng pamilya mo, kasama na ang mga mahal mo sa buhay, kasama na marahil ang kapitbahay mo. Okay? So they went home that day with a very unexpected gift from the Lord. They were not only provided, but they are also greatly encouraged. Bakit na-encourage? Kasi nga, sa dami ng huli, susunod na lang ako sa Panginoon. Baka mas marami pa uli ang mahuli namin sa mga susunod na araw. Yan. So even the crowd who could probably hear Jesus Peter when Peter did as he was told, was blessed that day. Maging yung mga ususero, yung mga nanonood lang doon sa nakinig ng salita ng ating Panginoon ay napagpala din. Sabi ko nga, baka nga binigyan pa sila ng isda eh. Actually, di ba sabi ng Bible pagkatabi nila Pedro, iniwanan nila lahat eh. Sumunod na sa Panginoon. So ano sa palagay ninyo? Saan napunta yung mga isda na yun? Alangan naman pakawalan uli yun. Di ba? So yun ito yung conclusion ko lang. Dahil iniwanan na nila, ang nakinabang noon, hindi lamang sila, kundi maging yung mga nandoong mga crowd, yung mga tagapakinig ng ating Panginoon. So the Lord continued to teach them from Peter's boat, and they continued to listen. In verse 3, sabi diyan, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. So when you obey God, He'll make you a blessing to other people. Tanda natin, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay pagpapalain, hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa ibang tao. In Deuteronomy chapter 7 verse 9, yung King James Version, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Sa New Living Translation, understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavish His unfailing love on those who love Him and obey His command. Now, hindi lang ikaw ang pinagpala, kundi sabi diyan, thousands of generations ang pagpapalain ng ating Panginoon. So, for example, a parent's obedience will improve the lives of his children. A pastor's obedience will keep his congregation to grow and be blessed. Ang isang magulang na naging masunurin sa Diyos ay pagpapalain niya pati yung buhay ng kanyang mga anak. Ganon din ang pastor. Siyempre, ang kongregasyon ay pagpapalain at lalago. A godly neighbor brings blessing that the whole community enjoys. Malay nyo, gamitin kayo ng ating Panginoon sa inyong barangay. At napagbago ninyo yung buong barangay, o hindi ba mag-i-enjoy sila sa kagalakan? Dahil sa isang tao na hindi nila inaasahan. Di ba? Pero mag-i-enjoy sila sa pagpapala ng Panginoon dahil sa iyo. So if you and I are obedient to God in whatever He calls us to do, that blessing is going to extend to people around us.
Okay? Tandaan po natin yan. Ang Lord, pag nagpala, hindi lamang sa iyo, kundi, sabi nga, hanggang sa mga nakapalibot sa iyo, pagpapalain din ng ating Panginoon. Finally, obeying God allows Him to demonstrate His power in our lives. That one simple act of obedience by Peter led to a miracle right there on the boat. Yan. So sa simpleng pagsunod ni Pedro, nakita natin kung papaano yung pagpapala, yung himala ng ginawa ng ating Panginoon ay nangyari doon sa pagsunod ni Pedro na ilayo yung kanyang lambat, ay yung kanyang bangka. So it was Peter who later made one of the greatest statement of faith recorded in Scripture when he answered a question from Jesus by saying, "You are the Christ, the Son of the living God." Kasi sabi ng Panginoon, dito sa senaryong ito, sa Book of Matthew, chapter 16, anong sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi ng iba, ikaw daw ay propeta. Sabi naman ng iba, ikaw daw ay si Elijah. But, sabi ng Panginoon, but what about you? What can you say about me? Sabi ng Pedro, sa verse 16, Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Ikaw ang Kristo, anak ng buhay na Diyos. So, Jesus declared that Peter had been blessed by the Father in heaven with this essential knowledge. In verse 17 to 18 ng Matthew 16, sabi diyan, Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Barunas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Di ba? Ang ganda ng naging wakas doon sa ginawa bilang halimbawa ni Pedro sa kanyang pagsunod. Ano yung diniklara ng Panginoon sa kanya sa verse 18? "And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Isa pong pinagpalang araw na nawa tayo ay pinagpala din ng Diyos sa mga ganito. Bilang pangukas, do you want to be blessed? Kayo po ay gusto niyong pagpalain. Then, obey God in the simple things in life, as well as the challenging others. You and I will be absolutely amazed at what God will do if we obey Him. Even when it's unreasonable or uncomfortable, even when it's extremely inconvenient, even when we don't want to, and we don't take it, obey Him. Kahit pa na ayaw mo, kahit na hindi maganda para sa iyo, kahit na palagay mo hindi komportable yung lugar na pupuntahan mo, okay lang. Sumunod ka lang sa Panginoon. And I think it will always be worth it. Amen. Pagka sumunod tayo sa Diyos, mayroong pakinabang. Tayong lahat ay tumayo. Mapagpala naman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, patuloy kami nagpapasalamat. Salamat po sa mga salitang aming pinag-aralan ngayong umaga. Nawa ito ay naghatid ng kalakasan, katatagan ng aming pananampalataya. Salamat po sa iyong biyaya
Salamat po ng marami, Ama. Sa mga kapatid na ngayon ay nawa ay tinatagpo muna yung kanilang mga pangangailangan. Ano mang prayer request, mayroon sila. Kasama na ng aming mga kapatid sa live stream na nanonood. Lord, abutin niyo po at pagpalain ang bawat isa sa kanila. Ano man po ang kanilang prayer request, Lord, I claim it in the name of Jesus of Nazareth. Na ikaw ang Diyos na mabuti at tapat, ikaw ang nagpapagaling, kaya maraming salamat po. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain ngayong umaga. Kasama na ng mga anak mo na narito na nakasama namin at nakadaupang palag. Lord, salamat po. Ano man po ang kanilang mga prayer request, dalangin ko, nakatagpuin niyo po sila. Maging yan man ay para sa financial na aspito ng kanilang buhay. Lord, I declare financial breakthroughs and stability. At kung mayroon man nangangailangan, Lord, kalusugan, kalakasan o kagalingan, Lord, I declare healing and deliverance right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. I claim it, Father God, in behalf of them. Salamat po sa buhay ni Jesse Vergara, maging si kapatid na Lambert Reyes, Panginoon. Lord, inaangkin namin, Panginoon, ang kagalingan. Salamat ng marami. At inaangkin na namin ng Diyos na patuloy mo silang palalakasin at ang kagalingan ay ang kanila nang naranasan sa oras na ito. Maraming salamat po maging kay Sister Melit Pachico, kay Sister Lina at kay Sister Belen, Lord, at sa mga kapatid pa na narito, ano man po ang kanilang mga pangangailangan, maraming salamat. Ikaw ang Diyos namin pinagkakatiwalaan na alam kong hindi mo sila bibiguin sa kanilang mga pangangailangan. Ang iyong proteksyon at pagpapala ay patuloy naming maranasan sa buong isang linggong ito. Kaya salamat po sa iyo namin ipinagkakatiwala at pinapalik ang proteksyon at pagpapala sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen.